COA report inilabas na. SSS Executive dumoble ang mga sweldo. Para po sa buong impormasyon, tapusin po hanggang dulo. Magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga SSS members and SSS pensioners. Alam mo ba na inilabas na ng COA sa kanilang report na ang mga SSS executive ay dumoble ang sahod noong 2022 kaysa sa nagdaang taon? Ayon sa ating legit source ng ating balita, ang mga nangungunang executive ng Social Security System or SSS ay sama-samang nakatanggap ng 116.244 million pesos na sweldo noong 2022 na nagkakahalaga ng higit sa doble o 101% na mas mataas kaysa sa kanilang kabuuang sweldo noong 2021 na 57.754 million pesos ayon sa isang ulat ng Commission on Audit or COA. Sinabi ng mga auditor na ang mga pangunahing tauhan ng pamamahala ng programa ng social insurance na pinamamahalaan ng Estado na kinabibilangan ng Pangulo at punong eksekutibong opisyal or CEO, ang mga executive vice president at ang mga senior vice president ay nakatanggap ng 79.658 million pesos na sweldo noong 2022. 147.38% na mas mataas kumpara sa 2021 figure na 32.2 million pesos. Ang iba pa nilang allowance at benepisyo ay tumaas din ng 43.24% year-on-year mula sa 25.55 million pesos hanggang 36.585 million pesos. Nakatanggap din ng mga pagtaas ang mga empleyado. Ang mga gasto sa serbisyo ng tauhan ng SSS noong 2022 ay umabot ng 8.124 billion pesos o mas mataas ng 396.583 million pesos kumpara sa 7.727 billion pesos noong 2021. Sa isang kopya ng ulat ay isinumite sa opisina ng SSS President at CEO Rolando Macasait noong Hunyo 30. Ang ulat ay mapupuntahan sa publiko sa website ng COA. Ayon sa COA, pinahintulutan ng Government's Commission for GOCCS ang SSS noong Hunyo 1, 2022 na ipatupad ang Compensation and Position Classification System or CPCS alinsunod sa Republic Act No. 10149, gayon din ang Executive Order No. 150 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte Serye ng 2021. Ang pagtaas ng mga serbisyo ng tauhan ay higit sa lahat dahil sa pagpapatupad ng CPCS na epektibo noong October 5, 2021, sabi ng audit team. Idinagdag ng COA na nakakuha din ang mga pagtaas ang mga empleyado dahil sa promotion ng 353 empleyado noong 2022 kumpara sa 101 lamang noong 2021. Nakakuha din ang SSS ng isang beses na pagtaas para sa Service Recognition Incentive nitong mula 10,000 pesos hanggang 20,000 pesos. Ibinandera ng COA ang SSS dahil sa pagpapatuloy ng paglalaan ng medical benefit package nito para sa mga opisyal at empleyado nito ng walang legal na batayan dahil nangangailangan ito ng karagdagang compensation na hindi sakop ng CPCS. Ang pagtatag ng kanilang sariling pakete ng benepisyong medikal nang walang pag-aproba mula sa Pangulo ng Pilipinas at ang pagpapatuloy nito sa kabila ng bisa ng EO number 150 S.2021 ay paglabag sa tahasang probisyon na nasabing EO, sabi ng COA. Binanggit din ng COA na nabigo ang SSS na makolekta ang 92.5 billion pesos na premium na contribution mula sa mga employer. Ang kabiguan ng state insurer na kolektahin ang nasabing halaga mula sa 466,881 employer ay nakakaapekto sa kakayanan nitong maghatid ng panlipunang proteksyon at mga benepisyo sa mga miyembro nito. Sabi ng COA, ang hindi pagpapadala ng 466,881
181 employer ng mga premium na kontribusyon at ang mababang kahusayan sa pagkolekta ng mas mababa sa 3% ng mga naitatag na collectible sa taon ay naalis sa SSS na kinakailangang pondo para sa agarang paghahatid ng proteksyon sa Social Security, mga claim at mga benepisyo sa mga miyembro at benepisyaryo nito. Hanggang dito po muna. This is Nilignas for my diary vlog. Don't forget to share, like, and subscribe. Hanggang sa muli.